So, ang video nito ay para dun sa mga mahilig magbabad sa Facebook at YouTube, pero limited lang yung data nila at hindi naman sila naka-wifi. Panoorin niyo yung video kasi makakatulong sa inyo to guys para hindi agad maubos yung data niyo at makatipid kayo. So, paano nga ba? Ganito lang kasimple. Punta po kayo sa settings ng iyong cellphone. Yan. Tapos hanapin niyo yung SIM card and mobile network. Makikita niyo dyan guys yung data settings or data usage. Click niyo yan. Tapos, yan, data saving mode. Click niyo yan. Binuksan nyo, mag-green yan, di ba? Ang nakalagay dyan, to help reduce data usage, Data Saver prevents some apps from sending or receiving data in the background. Ibig sabihin guys, marireduce yung data usage kasi mapipigilan yung ibang application na mag-run pa or gumana pa. Kasi kung minsan, kahit hindi naman natin ginagamit yung application, ang akala natin hindi na gumagana eh. Di ba? Hindi na nagkukonsume ng data. Ang paraan pala para talaga masigurado natin na ma-prevent yun, i-enable natin yung data saver. So yun yung isang paraan guys. Napaka-effective niyan. Tapos, kung gusto nyo, may nakalagay yan ang restricted data, di ba? Pwede kayong pumili ng application hanggang 3 na kahit naka-on yung data saver, pwede nyo pa rin magamit sa background. Halimbawa, Facebook, diba guys? YouTube or Gmail. Para may ma-receive pa rin kayong notification. May inaantay kayong message, halimbawa sa Messenger, sa Gmail, pwede yon. Enable nyo lang yan. Halimbawa, ito. Yan, Facebook, diba? Pwede yan. Tapos, ang pangalawang paraan guys, na effective, tested ko na yan, subok ko na, halimbawa sa Facebook. Kasi ito yung, kung hindi nyo napapansin, kapag madalas tayong nanonood ng mga video sa Facebook, mabilis maubos yung data. As compare sa YouTube na medyo matagal guys. Ayun, buksan natin yung Facebook. Halimbawa, Facebook man yan or FB Lite, okay lang. Basta kapag manonood kayo ng mga video guys, tulad nito, hanap lang kayo ng video. Wala. Yung possible na walang copyright issue. So, ito na lang yan. Click natin yan. Tapos, di ko na ipi-play yung video, guys, ha? Kung mapapansin nyo, itong parang, yung settings sa gilid sa bandang kanan, yan. Click nyo yan. Diba, guys? Tapos, ang nakalagay dyan, automatic, eh. Ibig sabihin, kung naka-automatic yan, guys, kung dyan sa location nyo, malakas yung data connection, naka 5G, mas malakas yung makakain nyo na data sa promo nyo kasi naka-automatic. So, ang paraan guys, para makatipid kayo, pwede nyong ilagay sa pinakamababa. Halimbawa, 270p resolution. Makakatipid kayo. Although, syempre, lalabo yung quality ng video kasi mababa yung resolution niya. Pero makakatipid kayo sa data. Ngayon, kung gusto nyong medyo mataas, di, pwede kayong pumili dyan. Pwedeng 360p, 480p, or 540. Kaya lang, kapag malaki yung resolution niya, mas magkukonsume niya ng data kasi tataas yung MB. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, kapag yung video pinanood nyo, napakalinaw, mataas yung resolution niya, mas magkukonsume niya ng data. Pwede nyo itong gawin, guys, ilagay nyo sa pinakamababa kung nagtitipid kayo sa data at lalo na kung music lang naman yung papakinggan nyo, di ba? Yan yung isa sa napaka-effective, guys. Pangatlo, sa YouTube naman, click nyo yung YouTube. Kapag manonood kayo ng video, halimbawa, ganyan. Yan. Hanap tayo ng video. Tapos pag pinili nyo yan, skip ko lang yung ads. Shopee. Yan. Sa location ko, mabagal yung internet. Click nyo din yung settings, guys. Nasa bandang taas sa kanan. Yan. Diba? Sa quality. Kung makapansin nyo, sa akin nakalagay sa data saver sa 144p. Kasi kung minsan na hikinig ako ng music, nilalagay ko sa pinakamababang resolution kasi malaki yung matitipid ko. Gusto nyo malinaw yung video, di ilagay nyo sa 360 or 480. Kaya lang, kung nagtitipid kayo sa data, malaki yung makukonsume yan sa MB. Lalo na kung mahaba yung video, tapos sinagad mo pa sa 1080 or 720 resolution.
maubos agad yung data nyo. Kung music lang naman yung pinapakinggan nyo, di ilagay nyo sa pinakamababa, sa 144p resolution. Mababa yung resolution niya, mas malabo yung video. Pero makakatipid kayo sa data. Or pwede nyo ilagay sa auto resolution. Yun yung recommended. Kaya lang, kapag malakas yung signal sa location nyo, kapag nalagay nyo sa auto, automatic yun na ma-select nyo yung pinaka magandang resolution. Kung minsan, 480, nakasara dyan, or 720p, 1080p, diba? So, mas maganda guys, iset nyo na lang. Sa akin, nilalagay ko yan dun sa gusto ko eh. Kung gusto ko manood ng medyo malinaw na video, sa 360p resolution or 480p. Kung hindi ka naman nagtitipid sa data, di nasa side nyo yan kung isasagad nyo yung resolution. So, yun lang guys yung simpleng tutorial na napaka-effective. At subukan na yan. Kasi kung hindi nyo gagawin yung ganitong ginawa ko, tapos wala kayong disiplina sa paggamit, may mga application pala na nagraran, hindi nyo alam. Madali talaga maubos yung data nyo. So I suggest guys na gawin nyo yung ginagawa ko. Kasi napaka-effective yan. So hopefully sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel, ang ina-upload ko po dito ay mga tutorial. At salamat sa inyong walang sawang panonood at God bless. Thank you guys!